Nitong nakaraan nga, ang daming ganap sa akin pero sa lahat na nangyari, ito yung pinaka-favorite ko. Nag-lunch date kasi kami ng favorite person ko. Pero oops, bago ka mag-overthink ng malala, hello mga badi, ako nga po pala si Hisham at isa po akong OFW dito sa Saudi Arabia for almost 9 years. At ngayong araw nga ay nag-lunch date kami ng favorite person ko dito sa may Asian Noodles Food Plaza, Dammam, Saudi Arabia. At bago mo rin ako husgahan, pakinggan mo muna yung kwento ko at panoorin mo yung video na to para malaman mo. Hindi madali sa akin na ikwento yung bagay na ito kasi sobrang napaka-private ng tao na to. Pero wag kayong mag-alala kasi bago ko i-post yung video na ito, sinisigurado kong may permission naman galing sa kanya. Matagal ko na din kilala yung tao na to and every time na magkikita kami, sobrang pinapahanga pa rin niya ako. Kung maaalala ninyo sa isang live ko, minsan na ako tinanong kung meron ba akong hinahangaan na kapwa ko lalaki. At ang sagot ko ay yes, at kung bakit ko siya hinahangaan, malalaman mo sa video na ito. Habang piniprepared nga nung chef yung food namin, sobrang naa-amaze ako. At sobrang excited na din ako na matikman yung order ko. Alam kong masarap to, kasing sarap ko. Huy, pakaisam yan. Sobrang naa-amaze lang ako habang niluluto nila yung noodles. Alam mo yung feeling ko parang hindi na to niluluto, parang kinikermate na nila yung noodles. At ang nakaka-amaze pa dun, less than 10 minutes lang, luto na yung order namin. At ng mga oras na to, siniserve na nga din nila yung order namin. Then balik tayo doon sa favorite person ko ha. Sobrang bihira lang din kaming lumabas ng taong ito. Sobrang busy kasi niya sa trabaho. And I totally understand kasi minsan sumasama ako sa trabaho niya. Nakikita ko kung gaano siya ka-busy while nasa duty. Anyway, masingit ko lang. Kada kumakain kasi ako dito, nagbabaon ako ng kanin. Hindi kasi sila nagsaserve ng kanin dito. Tapos alam nyo na, we are Filipino. Carbs plus carbs. Huy! Filipino yan. So yun na nga, sobrang busy kasi ng tao na to sa trabaho niya. Hindi niya ako maisingit sa kanyang schedule. Paano ba naman kasi? Area manager siya ng isang kilalang company dito sa Saudi Arabia. Alam ko may kasabihan tayo na there's no such a busy person. Kung talagang mahalaga ka, bibigyan ka nila ng panahon. Isisingit ka nila sa schedule nila. Pero this one is a different case. Kasi hindi ko naman siya jowa. Magkaibigan lang naman kami. At saka tama na yung minsan na lumalabas kami. At saka dumarating pa nga sa point na para lang magkasama kaming dalawa, isinasama niya ako sa duty niya. Kaya masasabi kong napakaswerte ko pa din kasi meron siyang mga effort na hindi ko ine-expect. Given na sobrang napaka-nonchalant ng tao na to, yung parang wala siyang pakialam. Minsan nga tinatanong ko din siya, Sir, may pakiramdam ka ba? Kasi kako sobrang napakamanhid mo. Tapos ang sagot niya sa akin, oo naman, tao rin ako eh. Natatawa na lang ako na maiinis minsan sa kanya eh. Kagaya lang nito, nasa duty siya tapos sumama ako sa kanya. Hindi niya alam na kinukunan ko siya ng video. Gusto ko kasi gumawa ng memories with him. At ito na yun siguro. Yung mga paglabas namin na hindi naman date, but for me, it's always a treasure. Kaya manan kong ituturin yung mga memories na ganito kasama yung taong hinahangaan ko. At kahit dumating man yung isang araw na hindi na kami mag-usap or hindi na kami magkita, sobrang iti-treasure ko pa din to. I'm gonna keep all of our memories dito sa puso ko. Anyway, bakit ko nga ba siya hinahangaan? In a simple way, sobrang napakabango niya. To the extent na iisipin ko, pinagpapawisan pa ba yung tao na to? Bakit sobrang bango niya? Pangalawa, kung bakit ko siya sobrang hinahangaan, sobrang dedicated niya sa trabaho. Lagi niya sinasabi sa akin na priority talaga niya yung trabaho niya kahit kanino man. At nakita mismo yun ng dalawang mata ko habang nasa trabaho siya. At habang nasa trabaho nga siya, pinagmamasdan ko siya, ang cool niya mag-utos sa mga staff niya. To the point na nasabi ko sa sarili ko, kung ito yung magiging manager ko, naku, hindi ako a-absent. Sobrang nakaka-inspire pumasok sa trabaho pagka walang toxic na manager. Kung manliligaw nga ako ng lalaki tapos gusto ko magka-boyfriend, sigurado ako 100% si Sir yung liligawan ko kasi siya yung ideal man ko. Huy, baka hisam yan. Siya yung klaseng lalaki na gusto kong maging katulad niya. Actually, binibiro ko nga siya, sinasabi ko sa kanya madalas na, Sir, baka gusto mo gayumahin kita para ma-inlove ka sa akin. Aware kasi siya na sobrang hinahangaan ko siya. Pero hanggang dun lang naman yun. And syempre, bago naman matapos yung araw ko, nakipag-meet din ako sa owner ng Mad Booba na si Madam Vanessa. At saka kay Sir Dave, sobrang napaka-jolly ng personality ni Madam. Kaya kung nasa Alcobar kayo, visit kayo sa Mad Booba Milk Tea Shop. Sobrang sarap ng mga milk tea nila doon. After nga ng meeting namin kay Madam Vanessa, nag-aya sa akin si Sir Dave na maghapunan daw kami sa isang restaurant dito sa Alcobar. Tapos kilala nyo naman na ako, kahinaan ko talaga yung pagkain na yan. Kaya pagkapagkain talaga yung pinag-uusapan, sobrang marupok talaga ako dyan mga badi. Huy, pakahisam yan. At saka nakakaya naman kay Sir Dave, baka hindi na ako ayain sa susunod pagka tumanggi ako. Oo nga pala, follow nyo si Sir Dave sa kanyang Facebook page. Isa po siyang food vlogger dito sa Saudi Arabia at magaling to. Marami siyang alam na masarap. Huy!
masarap na pagkain ha kung ano-ano iniisip ninyo. Ang tagline kasi ni Sir Dave, kung saan may masarap, pupuntahan natin yan. At syempre titikman na din natin at madalas minumukbang. Diyos mio, Maria Santissima, pati si Sir Dave na balahura ko na naman. Sobrang nagpapasalamat ako sa 100,000 plus na followers natin in Facebook in counting. Kasi because of you mga badi, I had this privilege to meet other people, yung iba't ibang personality. Lalong-lalo na dito sa field ng pagbablog. Hanggang ngayon sobrang overwhelmed pa din ako sa mga perks na nakukuha ko. Nang sa panaginip ko, hindi ko inakala na marirecognize ako ng iba't ibang tao. Pero nang dahil sa inyong mga badi, heto ako. Iba't ibang tao na yung nakikilala ko, nakakasama ko, nakakasalamuha ko. And the most important thing ay natututo akong makisama sa iba't ibang tao. Basta pangako ko sa inyong mga badi, I'll be always your buddy. No matter what happen in the future, walang magbabago at walang mag-iiba.